Jesus na mahal, ni Jesus na mahal, sino man sa taong ama, di makatutulad sa pag-ibig na matipas ng tagapagligtas, ng tagapagligtas. Hirap ko'y kanyang namasdan at lupang kaibsan. Naparito't pinuhunan ang buhay niyang mahal, ang buhay niyang mahal. Muling lumataan, tayo'y pinagbubayan, hingin tayo'y ibigay, papalang hinihintay. Sa sandig ay tunay, ang lingko'y tanging araw. Sa sandig ay tunay, ang lingko'y tanging araw. Sa ating pagtalangin, ang patawad ay hingin, ang hiyat sa lalangin ay pabiginisin. Mabigat na pasanin ang kanyang iibisin, mabigat na pasanin ay kanyang iibisin. Tayo ay manalangin. Dakila at makapangyarihang Diyos, kami ay nagpupuri sa iyo at lubos na nagpapasalamat sa lahat ng iyong nagawa para sa amin, lalong higit sa iyong pagmamahal na walang hanggan, sa patuloy na pag-iingat araw-araw at sa kalakasan na iyong kaloob. Patuloy mo nawa kami samahan, O Diyos, sa aming paglalakbay at sa mga pagsubok na kinakaharap ng bawat isa, ay masumpungan namin sa iyo ang tunay na kalakasan. Pangunahan mo nawa ang aming pagsamba sa gabing ito, at nawa ay ito'y maging kalugod-lugod sa iyong harapan. At bawat salita na aming pagbubulayan, nawa sa gabing ito ay kapupulutan namin ng aral na magamit sa aming araw-araw na pamumuhay at mabahagi din sa iba. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po mga kapatid. Bago po tayo magsimula sa ating maikling pagbubulay-bulay, ay basahin po muna natin ang ating batayang teksto mula sa Aklat ni Propeta Habakuk, Kabanata 3, mga talatang 16 hanggang 19. Ganito po ang ating mababasa at maririnig. Narinig kong lahat ito at ako'y nanginig. Nangatal ang aking mga labi dahil sa takot. Nanghina ang aking katawan at ako'y nalugmok. Tahimik kong hihintayin ang takdang panahon ng pagpaparusa ng Diyos sa mga umupi sa amin. Bagamat di namumunga ang puno ng igos at hindi rin namumunga ang mga ubas, kahit na maantala ang pamumunga ng olibo at walang anihin sa mga bukirin, kahit na mamatay lahat ang mga tupa at mawala ang mga baka sa kulungan, magagalak pa rin ako at magsasaya dahil si Yahweh ang Diyos na magliligtas sa akin. Ang Panginoong Yahweh ang sa akin nagpapalakas, tulad ng usa, tiyak ang aking mga hakbang. Inaalalayan niya ako sa mga kabundukan. Nagpala po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Amen. Muli magandang gabi po mga kapatid.
or magandang umaga kung umaga niyo po ito pinapanood, or magandang tanghali. Kamusta po kayo? Isang taon na po ang nakalipas nung malakdaw ng buong Luzon. Isang taon na po, sakto ngayong araw na ito. Yan ay dahil pa rin sa banta ng COVID-19. Saktong isang taon na po tayong mahigpit na nag-iingat, limitado ang kakayahang gawin sa labas ng ating mga tahanan, pinapractice pa rin ang social distancing, pagiging malinis sa ating pangangatawan, pagsusuot ng mask, face shield, at kung ano-ano pa pong mga protocols ang ating mga sinusunod para masigurado natin tayo ay ligtas laban sa COVID-19. At ngayon ay mayroon na rin bakuna na available sa ating bansa at marami na rin sa mga health workers natin ang nabakunahan na. Yung kasing akala natin pala na 1 month na lockdown lamang ay naging 12 buwan na pala. Gayunpaman, alam ko na sa lahat ng mga nangyayari ngayon sa ating paligid, patuloy tayo sa pananalangin na tayo ay gabayan ng Panginoon sa araw-araw na pagharap natin sa panibagong bukas na patuloy niyang ipinagkakalob sa bawat isa sa atin. Tayo po ay sandaling manalangin. Panginoon naming Diyos, Ikaw na pinagmumulan ng lahat ng kaalaman sa mundo, nababatid mo ang aming mga panalangin, masambit man namin ito o hindi. Sa gabing ito, buksan mo ang aming puso at isipan upang Ikaw ang mapakinggan sa mga aral na maririnig namin sa gabing ito. Amen. Ang binasa nating mga talata mula po sa aklat ni Propeta Habakuk ay isang bahagi lamang sa isang buong kabanata na panalangin niya. Yung buong chapter 3 ay isang buong panalangin ni Propeta Habakuk. So, maikling libro lang po ang Habakuk, no? 3 chapter lang po siya. At dun sa una at pangalawang chapter ay maraming naging tanong si Propeta Habakuk. Dahil naisulat niya ang aklat niya noong panahon na ang mga Babylonians ay nasa makapangyarihang posisyon. At ikinabahala ni Propeta Habakuk ang mga violence, trouble at injustices na nagaganap sa kanilang kapaligiran. Kaya naman, tinanong niya ang Panginoon ng 2 tanong, bakit at paano? At sa 2 tanong na ito ni Habakuk ay may 2 din ang nasagot ang Panginoon. Una, tinanong niya kung bakit hinayaan ng Panginoon na makita at maranasan niya ang kalupitan na ginawa ng mga Babylonians. At ang sagot naman ng Panginoon sa chapter 1 verse 5 ay ganito po, I am going to do something that you will not believe when you hear about it. So, binigyan niya ng assurance si Propeta Habakuk. At palalawagin natin yan maya-maya. Pangalawa namang tanong ni Propeta Habakuk ay paano? Sa chapter 1 verse 13. Sabi nito, how can you stand these treacherous evil men? At ganun ulit, sumagot ulit ang Panginoon ng pangako niya na makikita natin sa chapter 2 verse 3. It is not yet time for it to come true, but the time is coming quickly. Wait for it. I will certainly take place and I will not be delayed. So, madalas po sa buhay nating mga tao, nagtatanong din tayo ng bakit at paano. Lalo sa amin bilang mga educators, lagi namin in-encourage ang mga estudyante namin na magtanong ng why and how. Kung may mga, kaya laging sinasabi ng mga teachers na, at the end of each session, do you have any questions? Amen. So, nakakatuwa para sa amin na nagtatanong ang mga bata. Means, it's a sign na eager silang matuto. Sa buhay natin, minsan may mga naririnig din tayo na huwag daw natin questionin ang Panginoon. Ganyan. Pero yung mga prophets ng mga panahon na yun ni Propeta Habakuk, they are very open questioning God about His plans and what's happening around them. Ngayon na isang taon na tayo sa pandemya dala ng COVID, mas dumadami din yung bakit at paano natin. Bakit dumating sa buhay natin ang pandemya ito? Bakit hanggang ngayon nasa lockdown pa din tayo? Paano na lang ang buhay ng 4 na milyong Pilipino na wala ng hanap buhay ngayong pandemic?
paano na ang mangyayari sa ating mga buhay at marami pang ibang mga katanungan. Minsan, mapapaisip na lang din tayo kung totoo nga ba na natutulog ba ang Panginoon gaya sa awitin, ano po? Sabi sa isang blog na aking nabasa at siya rin ginamit kong reference dito sa aking pong maikling devotion from instaencouragements.com. At ang title ng reference ko talaga ay 6 Things We Can Learn from Habakkuk. Sabi doon ay, and I quote, Habakkuk was troubled by the moral and spiritual decline of the world around him, much like we are today. But God's response troubled him even more. End of quote. Para pala tayong nabuhay muli sa panahon ni Habakkuk. Ngayon na nararanasan natin itong pandemya na ito. Ang dami ring mga nakakagulo, ang dami ring mga hindi natin maunawaan kung bakit nangyayari ang lahat ng ito. Hindi natin matiyak kung ano nga ba ang ibig ng sabihin din ng Panginoon sa kanyang mga sagot. Ngunit si Propeta Habakkuk sa kanyang pananalangin sa Kabanata 3 ay nagalak. Nagalak siya na kahit hindi niya maintindihan yung mga responses ni Jesus, ay naroroon yung faith niya patuloy sa pangako ng ating Panginoon. At sabi rin po ulit doon sa aking reference, I quote again, Habakkuk could rejoice because he learned to rely on the steadfast love and faithfulness of the God he trusted. Although God's plan was not clear to Habakkuk, he had learned to trust God. He lived by faith, and with this kind of faith comes rejoicing. Kaya nga po dun sa binasa natin sa kanina sa ating reference, sa verse 18 po yun, chapter 3, verse 18. So, again, according from this reference, there are 6 things that we can learn from Habakkuk. So, number 1, God's ways are not our ways, yet He can be trusted. We may plan and plan and plan our own ways out of the discomfort situations that we are right now, but God's plan will prevail. Number 2, even when things seem chaotic, God is still in control. Let Him be in charge of the wheel, just like again in the song, Jesus Take the Wheel. Number 3, God wants what's best for us even when it's hard. He doesn't want us to be harmed. He doesn't plan us to get harmed. He will not give us trials and challenges that we cannot handle. Number 4, understanding how God works is not my job. Our job is to trust Him. Number 5, peace and joy don't come from my circumstances, but from God. And number 6, my timing is just that my timing, but God's timing is perfect. He will not delay His answers, and He is always on time. Yung akin pong devotional sa gabing ito ay pinamagatan kong comfort in discomfort. Inilagay kasi ng Panginoon si Propeta Habakkuk sa isang sitwasyon na napaka-uncomfortable. So, gaya rin po natin sa panahon na ito, gaya rin sa pagharap natin sa pandemic, nilagay tayo ng Panginoon sa isang napaka-uncomfortable na situation. Hindi rin naman ginusto ni Propeta Habakkuk na ilagay siya ng Panginoon sa ganung sitwasyon. Hindi rin naman gusto ng Panginoon, or hindi rin natin ginusto na ilagay tayo ng Panginoon sa pandemyang ito. At kahit si Propeta Habakkuk naguguluhan sa plano at naisin ng Panginoon, gaya natin din sa panahon ngayon. But in order to get out of that uncomfortable situation, he became comfortable in knowing that his faith will bring answers and deliver him through trials and hardships. Our willingness to undergo trial comes from our deepest understanding that all things work together for good, not for our own sake, but for God's glory. We should continue to look for many ways na lumago pa sa pananampalataya natin sa mga discomfort na dumadating sa buhay natin.
We grow most during those uncomfortable circumstances, and just like Prophet Habakkuk, we can firmly say that I will be joyful and glad because the Lord God is my Savior. So let us pray. Lord, no matter my circumstances, help me to find joy in you. Amen. Tayo ay dumako sa ating sama-samang pananalangin. Dalhin natin ang ating mga pasasalamat sa ating Diyos sa sandaling ito. Salamat sa Panginoon sa patuloy na kalakasan na ginawad niya sa atin. Sa gitna ng maraming suliranin na ating kinakaharap ay narito tayo, nakasama-sama sa ating mga pananalangin na nagbibigay lakas sa bawat isa at pagsusuportahan sa bawat isa upang maramdaman ang malasakit sa isa't isa sa panahon ito ng mahigpit nating kalalagayan. Ating pasalamatan ang Diyos sa patuloy na masaganang biyaya na kaloob niya sa atin, sa ating mga tahanan. Tayo ay nagkalooban niya ng ating mga pangangailangan sa araw-araw. Papasalamat din tayo sa patuloy na pag-iingat ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin at sa bawat sambahayan. Papasalamat din tayo sa Panginoon sa natapos na special meeting ng ating council last Saturday. Salamat sa diwa ng pagkakaisa at pagtutulungan ng ating konsilyo upang matugunan ang mga pangangailangan na mayroon tayo sa ating iglesia. Lalo't higit sa pinaplano nating paghahanda para sa ating face-to-face worship. Pasalamatan natin ang Diyos sa kagalakan ng paglilingkod sa Kanya at sa isa't isa. Pasalamatan din natin ang Panginoon sa panibagong taong nakaloob sa ating mga kapatid na magdiriwang ng kanilang kaarawan sa buong linggong ito. Ating idala sa panalangin na nawa ang patuloy na kalakasan, pangunguna ng Panginoon ang siyang igawad sa ating mga kapatid na ito. Pasalamatan din natin ang ating mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang wedding anniversary. Salamat sa buhay at pagmamahalan na tinataglay ng mag-asawa upang ang kanilang pagsasama ay patuloy na nagniningning ng pag-ibig ng Diyos upang sa iba't ibang mga karanasan na kanilang pinagdaanan ay mas lalong napahigpit ang kanilang ugnayan, kanilang pagmamahalan sa isa't isa. Salamatan natin ang Panginoon sa ating sa katugunan ng ating mga panalangin. Ating dalhin ngayon ang ating mga pasasalamat sa Diyos sa mga katugunan Kanyang ipinagkaloob sa atin, mga kahilingang answered prayers, answer to our prayers, at pagdiriwang na kaloob niya sa atin sa anumang tagumpay na ating nararanasan sa buong linggong ito. Dumako po tayo ngayon sa ating mga panalangin. Ating idalangin ang tahanan ng kapatid na Amy Tahan na
sa kanyang pagpanaw ay nawa ipagkaloob ng Panginoon ang kaaliwan sa kanyang sambahayan. Kasama ang katatagan na kanilang tataglayin sa ganitong panahon ng kanilang kinakaharap sa buhay. Ating dalhin sa panalangin ang ating mga kapatid na naroon sa karamdaman. Ang kapatid na aliw para sa kanyang procedure sa angiogram, nawa ay magiging maayos ang resulta at ito ay magdudulot sa kanya ng ganap kakagalingan. At hindi isama sa panalangin ang kanyang sambahayan, lalo kay Kuya June, ang katatagan at kapanatagan nawa ang kanyang mararamdaman habang patuloy na ginagamot sa paggamutan ang kanyang may bahay. At tinding ipanalangin si Ali Kapulong sa kanyang ganap na kagalingan at nawa ay patuloy na kalakasan ang igawad ng Diyos sa kanya, sa kanyang kalalagayang pisikal. Ang iba pa nating mga kapatid na naroon sa karamdaman, patuloy nating ipanalangin. Magkapatid na Pabalan, Ate Anching, Tita na Tita Heidi. Iba pang mga kapatid. At nawa ang kalakasan ay lagi nilang masumpungan sa ating Panginoon, kasama ang pagtitiwala na maranasan nila ang kalakasan at kagalingan na nagmumula sa Kanya. Ating ipanalangin ang ating second at third session para sa ating confirmation class. Nawa ang paraan ng online class na ito ay makapagdudulot ng kahandaan sa ating mga kabataan upang mahihanda sila at sa isang pagkaunawa para sa isang mapanagutang kaanib ng iglesia. At sa ganitong diwa ay sila din ay matutong magbukas sa kanilang mga sarili upang maging aktibong kabahagi ng misyon at gawain ng ating Panginoon sa pamamagitan ng iglesyang ito at sa mas malawak pang gawain. Ating ipanalangin ang ating bawat tahanan. Meron tayong iba't ibang mga binabaka bilang isang pamilya. Idalangin natin na nawa ang katatagan ay ipagkaloob ng Diyos ang mga hindi pagkaunawaan sa loob ng tahanan, nawa ay magbubukas sa bawat isa sa mas malalim na pagtingin, pag-unawa sa kanilang sitwasyon, lalo tigit sa sitwasyon ng mag-asawa, upang sa panahong ito ng mahirap na kalalagayan ay magtutulong-tulungan para sa pag-agapay at pagtataguyod ng pamilya, kasama ang pananampalataya na ang Diyos ay laging kasama nila sa kanilang paglalakbay bilang mag-asawa at bilang nagtataguyod ng pamilya para sa kaayusan ng kanilang tahanan at kapayapaan, katatagan. Ating ding dalhin sama sa ating panalangin ang kapatid na Nestor Mercado sa kanya ring kalalagayan
patuloy na pag-iingat at kalakasan din ang igawad sa kanya, kasama ang pangangalaga ni Ate Evelyn habang siya ay nasa karamdaman. Patuloy nating ipanalangin ang ating iglesia sa kanyang pagsisikap na matugunan ang pangangailangan, ang ating pinaplanong bakod para sa katabing lote. Nawa ay ang aktong ito ay makikita ng mga nanirahan sa ating naninirahan sa katabing lote na ating gagamitin. Nawa ay sama-sama natin ipanalangin na makita nila ang nararapat gawin lalo't sa panahong ito na patuloy na inaayos ang ating physical na kalalagayan ng ating iglesia. Nawa rin ay makakita sila ng kanilang paglilipatan, kasama din ang kanilang pagsisikap na ito ay isasagawa alang-alang sa kasunduang ginagawa noong nakaraang taon. Noong nakaraang taon. Patuloy din natin na ipanalangin ang pagkilos ng simbahan para sa lot acquisition na ito. At nawa ay ang probisyon ng Panginoon ay patuloy igawad sa atin, kasama ang pagpapala niya sa bawat tahanan na nagsisikap na sa gitna ng mahirap na kalalagayan, pag-ekonomiya, ay laging masumpungan ang masaganang biyaya na nagmumula sa Diyos. Hindi lang materially, kung hindi sa kabuuan niyang kalalagayan. At dahil dito ay magbubunga ito ng masaganang pagbabahaginan sa lahat ng mayroon ang bawat isa. Patuloy nating idalangin ang maging ang mas malawak na gawain ng ating iglesia sa ating komperensya at sa buong sa national. Nawa ay makita ng bawat isa ang pangangailangan ng ating simbahan sa kalakhan at ang mga usapin na kailangang kakaharapin ay hahantong sa isang mapayapang rekonsilyasyon upang mas makausad tayo at makakatugon sa mas malawak na pangangailangan ng ating pamayanan, ng ating bansa bilang sinugo ng Diyos upang dalhin ang mabuting balita, ipangaral ang mabuting balita sa pamamagitan ng ating iba't ibang ministry na patuloy na ginagampanan. Atin din patuloy na ipanalangin ang kalalagayan ng ating bansa sa kanyang lumalalang sitwasyon ng patayan, ng human rights violation at iba pang mga pangyayari at kaganapan katulad ng korupsyon, matinding korupsyon sa ating pamahalaan. Nawa ito ay magkaroon ng ang ating mga leaders ay magkaroon ng takot sa Panginoon upang sa halip na ang mga personal na interest na ang mga ginagawa at mga pagdidesisyon ay makikita ang kalakhang pangangailangan ng bawat mamamayan.
tutugon doon sa kailangan ng marami. Nawa ay makita nila ang buhay na kung saan ang Diyos ang siyang magdidirect sa halip na ang kanilang sariling kalayawan at greed of power ang siyang mamamayani. Ating idalangin na nawa ang presensya at lalo't higit ang intervention ng Panginoon sa mga kaganapang ito ay maghatid sa isang mapangmalasakit na pamayanan at pamahalaan upang maabot ang pinakamahirap na tao sa ating lipunan. Iba pa nating mga kailangang dalhin sa panalangin atin po ngayong gagawin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo muli manalangin. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa iyong patuloy na pagpapalang idinulot sa bawat isa sa amin sa iba't ibang kaparaanan. Upang magpasa hanggang ngayon ay aming patuloy na pinanghahawakan ang iyong kabutihan at ang iyong kalakasan ang kaloob sa bawat isa sa amin. Ikaw po ang nakatatalos sa aming bukas. Kung kaya ang mga alalahanin na aming kinakaharap sa araw-araw nawa ay aming patuloy na ilagak sa iyo upang ang mga bagay na ito ay
magdudulot sa amin ng mas higit na pagtitiwala sa iyo. At kami ay lagi makasusumpong ng kalakasan, ng kagalingan na nagmumula sa iyo. Panginoon, patuloy namin dinadalangin ang aming mga estudyante, ang aming mga anak na nag-aaral sa iyong patuloy na pagkakaloob ng karunungan, katalinuhan upang patuloy nilang magamit ito sa kanilang pag-aaral na may buong pagtitiyaga, kasipagan, at habang tinitingnan nila ang bukas na mayroong pag-asa dahil ikaw ay kasama nila sa kanilang mga pagsisikap sa pag-aaral. Dalangin namin yung mga iba pang mga estudyante na hirap na makagampan ng kanilang task sa school sa maraming kadahilanan, lalo sa kadahilanan ng kahirapan. Yakapin mo sila, Panginoon, upang sa pamamagitan nito ay mararanasan nilang kaluwagan at nang gagamit ka ng ibang mga tao upang makaalalay sa kanila sa kanilang pagsisikap na makapagpatuloy din sa kanilang pag-aaral. Patuloy mo kaming pangunahan sa aming mga gawain, ang aming mga paglalakbay at mga gawain sa araw-araw nawa, higit sa lahat sa bawat tahanan, ang aming mga nagtatrabaho. Ingatan mo po sila patuloy, Panginoon, at bigyan ng kalakasan upang sila ay makakapagampan ng kanilang mga task at responsibilities saan man sila dako nagtatrabaho. Ay lagi nilang gagawin ito na may buong katapatan. At nang sa pamamagitan nila ay sila ay magiging biyaya sa kanilang mga kasamahan sa trabaho. Ang aming mga bawat tahanan ay itinataas namin sa iyo, Panginoon, upang ang lahat ng mga kaganapan mayroon ay lagi naming masumpungan ng pagkakaisa at pag-unawaan at pagmamahalan na mararanasan at ang kapayapaan sa aming mga tahanan. Sa aming pamamahinga sa gabing ito, aming itinataas sa iyo ang aming mga buhay upang maranasan namin sa bukas ang panibagong kalakasan habang aming tinatamasa din ang iyong kabutihan para sa isang mapayapang kapahingahan. Amin itong hinihiling sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.